nag-aalala ba kayo na may nagre-react sa inyong apelido bilang Sakay? Meron po. Kayo? Parang, oh yan, ano yan? Yung salbahe yan. Ano yan, yung angka ng tulisan, ganun, bandido. Yung sa Tondo, yung Teatro Porvenir, parang ano yun form of entertainment. Pero hindi lang siya form of entertainment kasi nagpe-perform sila doon ng mga kwento na mapangmulat ng kaisipan. Nung nakita ko tong mataas na bahagi ng kuweba, naalala ko yung entablado sa kabataan ni Macario Sakay kung kailan ay naging artista siya sa mga komedya at mga dramang nagaganap noon sa Tondo. Maaring tumayo rito si Macario Sakay at nagtalumpati. At hinikayat niya yung mga kasama niya nakaupo dyan sa baba na ipagpatuloy ang laban ng Katipunan. Hindi mo aakalain ngayon na makasaysayan ng mga kalye sa Binondo at Tondo sa Maynila. Halos wala nang natirang gusali mula noong panahong Kastila. Dito sa Kalye Tabora, sa tabi ng Divisoria Mall, may nanganak na dalaga noong taong 1870. Anak siya sa labas, ika nga. Ngunit gumawa ito ng sariling pangalan bilang isa sa pinakadakilang mandirigma sa kanyang panahon. Alam mo ba si Macario Sakay? Narinig mo na yung pangalan Macario Sakay? Macario Sakay. Parang bayani. Macario Sakay. Alam mo ba pinanganak siya rito? Ay, hindi. Tabora Street? Ikaw, alam mo ba si Macario Sakay? Hindi ko nga po kilala yun. Narinig mo na yung pangalan Macario Sakay? Alam niyo ba pinanganak siya rito? Wala kayong alam kung may Macario Sakay? Alam mo kung sino si Macario Sakay? Ano yun eh? Bayani yun eh. Hindi ko lang alam kung ano natin ko sa mga kasabayan. Para sila Gregorio del Pilar yata kasabayan. Kasabayan nga ni Del Pilar, kasapi ng revolusyon ni Bonifacio. Ngunit sa mahabang panahon ng pangalang Macario Sakay, bago nalimutan, labis munang siniraan. Sa panahon ng mga digmaan, kahit sa kasulukuyan, madalas pagtaguan ng mga bundok ng Tanay sa probinsya ng Rizal. At isa ang kuwebang ito sa naging kandungan ng mga nagtatago. Okay, sige po. Baba po tayo. Dahan-dahan lang po. Maputik. Madulas. Yan. Yan. Dito po sa Kalinawan Cave, marami po tayong mga makikita rito. Meron po kami mga tinatawag dito ng mga optical illusion. Yan. Ito po tayo. Yan ay mukha ng taong naka-side view. Ito naman po ay formation po ng mukha ng bungo ng tao naman. Ito. Yan, meron din po tayo dito mga stalactite, may mga stalagmite, columns, curtains, helictites. Yan, mga natural crystals naman po yan. Okay, dahan. Ayan naman po, kaya lang siya tinawag na grotto dahil yung pong stalagmite na yun na maliit. Para lang pong si Mama Mary. Tapos ito naman po yung aming pet. Ito. Parang kabayo. Apo. T-Rex po yan. Hindi po. Adult na po karamihan dyan. Kasi ang fruit bats dito, maliliit lang po siya. Ano, nagsususo sila? Hindi po. Gano'n lang po sila nagyayapusan kasi malamig. Parang nagsisiksikan Opo. sila sa butas eh. Opo. Dahil bihira ang ibang hayop dito, marahil ang mga paniking ito ay naging pantawid gutom ng mga nagtago rito noon. Kaya sa ngayon po, konti na lang ang fruit bats dito sa part na to.
Ano lasa niya? Lasa po siyang manok. So, hinahunting. Hinuhuli po. May makakain na. May tila malalaking silid pa. Pwede kayo mag-meeting. Yes, ito sundalong Hapon. Dito? Noong panahon po ng gera. Yes, ito po. Dito? Yes, yan po maluwag na part na yan. Yan po yung ginawa nilang tanggapan. At pag pinaka-opisina, ospital. Okay. Ingat po ang ulo. Yuko ulit. Ayan, buti na lang wala ng tubig. Yan, madulas lang po yung dinadaanan natin. Yan po yung tinatawag na clay soil. Naku, Nasira yung Nasira. Di ba? yan. Ito po yung mga tinatawag na mga soul eater. Yan, soul eater. Kumakain po yan ng swelas ng sapatos. Oh. Yan, kasi nga po madikit siya. Yan po kasi ay... Opo, yan po yung tinatawag na clay soil. Ginagamit po yan sa paggagawa ng mga paso. Mga banga, palayok, yan po yun. Opo. Dumidikit. Opo. Bali, ang Kalinawan Cave po, ginawa nilang daanan patungo sa malalayong lugar. Kagaya nga po ng Montalban, yun nga lang po maglalakbay ng 9 na araw at 9 na gabi. Dito lang po yun sa loob ng tunnel. Noong pong panahon po ng mga Kastila, na hindi pa ito tinitirhan ng mga sundalong Hapon. At, Araw, ginagawa ng mga Kastila yun. opo, ginagawa po nila yan. Parang Daanan po, opo, daanan. Libangan lang. Opo, yan. Kasi kapuso kami. Yan, kapuso. Ayan, yan po yung puso ng Kalinawan. Maraming kwento tungkol sa kuwebang ito. Ang iba, mahirap patunayan ngunit madaling paniwalaan. Katulad ng kwento na maaring kinupkup daw ng Kalinawan Cave ang most wanted na kumikilos sa Tanay noong mga unang taon ng panahong Amerikano. Nailathalang nasa Tanay si Sakay, ngunit ang tiyak niyang lokasyon hindi kasama sa mga naiwang dokumento. May personal ring kwento tungkol kay Sakay ang aking cave guide. Ang kanya palang apelyido bago mag-asawa ay Sakay. Sa school pa lang po, alam na po namin na somehow may connection kami kay Macario. Kasi syempre, Sakay yung dala namin apelyido. Ngayon, syempre, inaano kami ng mga klase namin na, ay, naku, baka mga tulisan dyan. Yun nga po, pagkakaalam nga po ay tulisan. Pinuntahan ko ang mga magulang, tiyo at tiya ni Chris sa Angon, Rizal. Gandang hapon po. Ay, magandang hapon po. Mother ko po. Isa rin. Galing na po kayo ng Tanay. Apo. Nakausap niyo si Christy. Nanay po ako ni Christy. Kayo ba? Okay. Oo. Dito ko nalaman na dahil sa panunukso sa kanila, ang ibang Sakay nagpalit pa ng apelyido. So yung Sakay, naging Sakay Bulasi, naging Magsakay. Ano pa yung mga ibang? Mang Sakay. May Mang Sakay pa. Madla. Madlang Sakay. May naalala ba kayo na may nagre-react sa inyong apelyido bilang Sakay? Meron po. Kayo? Parang, oh yan, ano yan? Yung salbayan, ano yan, yung angka ng tulisan, ganun, bandido. Then, ako naman, hindi naman ako magre-react kasi yun naman napabalitaan lang nila. Pero sinasabi ko naman sa kanila, hindi yun totoo. Pinalabas sa pelikula. Alias Sakay, ginampanan nga yung artisan si Mari Montenegro. At yun, napanood ko talaga yun sa pelikula. Black and white pa naman nun. Mga 1964, 65, ganyan. At ano yung katauhan niya doon? Talagang tulisan. Long-haired, nakakabayo. Pero at the same time, para siyang Robin Hood. Yung tumutulong sa mahihirap. Halimbawa, yung mga mayayaman na mga lahing Kastila, talaga nilolooban niya.
Nilolooban niya yon para dun sa mga walang makain, sa mahihirap, pero pinamimigay niya. Sa unang pelikula tungkol kay Macario Sakay na ipinalabas noong taong 1939, panahon pa ng mga Amerikano, tumatak sa isip ng maraming Pilipino ang imahe ni Sakay bilang bandido. Ginawa pa ito ng national artist na si Lamberto Avillana. Pumatok sa takilya ang pelikula na sumasang-ayon sa propaganda ng mga mananakop na Amerikano, ang mga naging kalaban ni Sakay ng 8 taon. Napansin ko dito sa trapal na to na nasa poblasyon ng Tanay. May ilang bayaning nandyan sa larawan pero yung isang matagal tumira dito sa Tanay at dito lumaban, wala dyan. Lumaki sa Tondo si Sakay, dala ang apelyido ng kanyang dalagang ina. Kilala ang distrito noon sa maraming industriya, kaya nakapagtrabaho rito si Sakay bilang sastre, barbero at tagagawa ng kalesa. Dito rin nag-start yung katipunan, no? Sa Calle Azcárraga, sa Tondo mismo. At tandaan natin na si Macario Sakay ay kaibigan matalik ni Andres Bonifacio. So kung titignan mo din, si Andres Bonifacio, hindi lang siya working class, siya rin ay maituturing natin na isang theater actor. Nagkasama sina Sakay at Andres Bonifacio sa Teatro Porvenir sa Tondo. Ang pag-iikot ng mga artistang aktivista upang magtanghal ay naging pagkakataon para mag-organisa sa iba't ibang lugar nang hindi nahalata ng mga Guardia Sibil. Yung sa Tondo, yung Teatro Porvenir, parang ano yun, form of entertainment. Pero hindi lang siya form of entertainment kasi nagpe-perform sila doon ng mga kwento na mapangmulat ng kaisipan. So halimbawa, yung paborito ni Sakay at ni Bonifacio at ni Aurelio Tolentino ay yung kwento na tinatawag nating Bernardo Carpio. So yung kwento ni Bernardo Carpio ay isang tao na nagliligtas sa mga inaapi, pero ang nangyari sa kanya, kinulong siya ng mga masasamang loob sa bundok sa Montalban, kung saan na ngayon yung Pamitinan Cave, no? Isa si Sakay sa mga unang sumali ng katipunan, ang kilusang pinamunuan ni Bonifacio upang ipaglaban ang kalayaan mula sa Espanya. Marahil nakatulong kina Bonifacio at Sakay ang karanasan nila sa teatro sa pinakamahalagang papel na ginampanan nila bilang mga tunay na pinuno. Nung nakita ko itong mataas na bahagi ng kuweba, naalala ko yung entablado sa kabataan ni Macario Sakay kung kailan ay naging artista siya sa mga komedya at mga dramang nagaganap noon sa Tondo. Maaring tumayo rito si Macario Sakay at nagtalumpati. At hinikayat niya yung mga kasama niya nakaupo dyan sa baba na ipagpatuloy ang laban ng katipunan. Ilang taon nang patay si Bonifacio noong nagkampo rito si Sakay. Natalo na rin ang mga Kastila. Ngunit may bago ng mananakop. Habang ang mga dating revolusyonaryo ay abala na sa pakikisama sa mga Amerikano, may isang hindi sumuko. Ngayon, ang tingin ngayon ng mga Amerikano dito ay pagiging tulisan nito. At in-exaggerate pa nila. Nang rape daw si Sakay at yung mga kasama niya, sinusunog daw nila yung bahay ng mga tao. Minsan, susunugin ng mga Amerikano yung mga bahay, ibibintang kay Sakay.